Paano magturo ang mga Hapon? バーンって飛ぶよバッテリー。これを引っ張りながらこれをやるんだけど硬いんだ。ホースを引っ張りながらゲットする。これ若い子力がずっと違うわ。それとこの線ずっとここまずクリップ外してここも同じ。ペンチでこうやって外れるからスコッと抜けるから外してケープしてそうコレクター外す。そしてこれ30かな27かなで外したらあと取り付けのこの3本、はい、これ外したらもうボロンと落ちる。で向こうでやりやすいとこでとこで分解してやると。その時はまた呼んでください。はい。Importante talaga mga idol na kahit papaano bago ka pumunta dito sa Japan is makakaintindi tayo ng Nihongo. Dahil ang mga Hapon is bihira lang talaga makakapagsalita ng mga Ingles. At malas mo rin kung halimbawa pioneering kayo sa isang company at wala pa kayong mga senpai na pwede mong mapagtanungan. Sariling sikap lang talaga. At may common sense sa trabaho. まずバラしたらその順序を頭に入れていってください。 Dahil ang mga Hapon is isang basis lang talaga nila yan ituturo. Pwera na lang kung nasa mood sila at pwede ka pang magtanong. Pero hindi naman lahat stricto. May mga mababait din ng mga Hapon na kahit ilang beses mong itanong is pwede lang. ちょっと順番通り並べていけば間違いないから。じゃあ次はまずこれもあるけどこれちょっと緩めだけ緩めておいて後からやる。緩めだけプラスはやる。そうだろ。いきなり飛んでくるから、そういうことだ。 Minsan pa ang hirap talaga intindihin ng pagsasalita nila kasi bukod sa matandaan na ang bibilis magsalita at parang naka-slang na lang palagi yung pagsasalita nila. Kabaliktaran sa pinag-aralan natin sa Pilipinas sa sobrang basic lang talaga. これ向き多分ねオーリングちっこいオーリング入ってるからそれ向き絶対どっかにあるから、インプットしてね頭に入れてね、入れたね入れたら取ってもいい。 At pagkatapos turuan ka, is tinatanong talaga ng mga Hapon na pumasok na ba sa kukote mo? Memorize mo na ba yung trabaho? Pag memorize na, okay na. Paano pag hindi mo naiintindihan? Mag-hi ka lang. At maya-maya magtanong ka ulit kung paano. Nge, masasabihan ka talaga na baga ka kamay. Kahit tao ka naman, di ka naman hayop. Pero Pinoy tayo tinatawanan lang natin yan. Ang importante, na wala namang trabaho na madali. Lahat naman trabaho is pwedeng matutunan. Basta may dedikasyon ka at mahal mo ang ginagawa mo. Di pa nga tapos sa isa, may pumasok na naman na isa. Hanggang dito lang muna. Salamat sa ilang minutong panunood at huwag kalimutan mag-like and share and subscribe my page for more videos. Thank you and God bless.